Nag-public apology na po ang binansagang Boy Dila ng San Juan kasunod ng pambabasa niya sa isang rider noong Wata Wata Water Festival. Kasabay niya na nawagan din siya sa mga basher na huwag nang idamay ang kanyang pamilya. Nasa frontline ng balitang yan, Laila Panglinan. Humingi po ako ng paumanhin sa inyo sa mga sabi ko po sa inyo. Lalo na po sa rider, humingi po ako ng tawad po sa inyo at gusto ko po kayong makita sa personally na gusto ko po sa inyo humingi ng paumanhin po. Nag-public apology na si Lexter Castro aka Boy Dila. Para yan sa rider na binasa niya gamit ang water gun sa kasagsagan ng Wata Wata Festival sa San Juan noong June 24. Mabilis na nag-viral si Lexter at binatikos ng maraming netizen. Sa kanyang pagpunta kanina sa tanggapan ni Mayor Francis Zamora, inamin niyang nakakatanggap na siya at ang kanyang pamilya ng banta sa kanilang buhay. Nai-stress na rin po ako na kung ano-ano na lang din po lumalabas sa pagbabanta sa akin na lalo na po sa mga pamilya ko. Huwag naman po sana nilang idamay kung may galit po sila sa akin. Ako na lang po ang ano nila. Dahil masakit din po kasi nadadamay po yung pamilya ko. Yun lang po kayo. Ayon kay Mayor Zamora, kung ang pandidila at pambabasa ni Lexter gamit ang water gun ang pag-uusapan, wala raw itong nilabag na batas base sa ordinansa ng lungsod. Pero ibang usapan na raw kung magdedemanda ang nabasa niyang rider. Sakaling yung rider na binasa niya, nasira ang cellphone o di kaya ang laptop, pwede siyang kasuhan ng reckless imprudence resulting to damage to property. Pero depende ngayon yan kung yung rider na ito ay pupunta dito upang mag-file ng complaint. Unang nag-public apology si Lexter sa social media kagabi. Nag-alok pa siya ng helmet at kapote sa rider na kanyang nabasa. Sa ngayon, hindi pa nagpapakilala ang rider. Bago ang pagharap ni Lexter, pinuntahan ng News 5 ang umano'y address niya na kumalat sa social media. Ilang araw na itong pinadadalhan ng kung ano-anong order na hindi naman binili ni Lexter. Inabutan pa namin ng isang delivery rider. Hinaing niya, tigilan na raw sana ang pamemerwisyo sa kanila ng mga gusto lang gumanti sa nag-viral na si Boy Dila. Imbis na alas 5 po kami nakaka-out, inaabot kami ng 9:30, alas 10 para lang po dun sa gawa ng inventory report para maibalik po namin sa seller po uli yung mga parcel na hindi naman po nakukuha. Ang masaklap pa, ang kumakalat na address. Iba pala ang nakatira. Di bahay ni Lexter Castro to. Ito, hindi niya bahay to. Sa amin to. Na nagagamit sa mga kalokohan, ng mga hindi na vlogger. Nananawagan na rin ang lola ni Lexter na tigilan na ng mga basher ang kanilang pamilya dahil labis-labis na raw ang mental stress na dinaranas nila. Hindi naman daw masamang tao ang kanyang apo. Kahit 100 beses na panoorin yung video, wala naman siyang sinaktan. Gusto nang kumita ng mga tao na yan. Bukod kay Lexter, may iba pang na-videohang nambasa noong Wata Wata Festival. Kabilang na dyan ang nangharang na mga sasakyan sa daan gaya ng jeep na ito at sinabuyan ng tubig ang mga pasahero. Nanawagan naman si Mayor Zamora na humarap ang mga naperwisyo para tulungan silang maghain ng formal na reklamo. Dahil sa nangyari, babaguhin na ng lokal na pamahalaan ang tradisyonal na basaan sa San Juan. Magtatakda na raw sila ng lugar kung saan lang pwedeng mambasa. Yan nga po ang pag-designate ng isang basaan zone dito po mismo sa Pinaglabanan Road in between N. Domingo and P. Guevara Streets. Ang lahat ng kalye outside of the basaan zone ay bawal po magbasaan. Hiniling din ng alkalde sa Malacanang na gawing working holiday ang pista ng San Juan. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.